Yan, yung ating sinasanay sa ating buhay. Merong 5 truths about faith. Meron daw 5 na katotohanan yung pananampalataya. Number 1, faith calls those things which are not as already there. No, yung faith daw, ito ay ginagamit ng iba or tumatawag sa hindi pa nangyayari. Yan daw yung faith. And hindi pa talaga, wala pa doon. Yung assured talaga, yung sure ka na meron. Pag sinabi mo, katulad yung sinabi nyo kanina, pahayag yan. Nung ginawa yung kantang Give Thanks with a Grateful Heart, hindi lang basta kinondak yun. Hindi lang basta pinagsama-sama yung lyrics na yun. Experience yun. Experience yun. And now, let the weak say, I am strong. Yes. Amen. No? Kapag weak ka, you will just say you are strong. Eto, matindi. Pag rich, ay pag poor ka. Sino ba yung poor sa atin? Diba? Poor daw tayo. Pero, when you are in the presence of God, everything will be changed. No? Kasi wala naman talagang poor. Amen. Sa Biblia, walang poor eh. Kasi yung alam natin na poor, the poorest of the poorest, yung pinakamahirap na tao na nabubuhay nung panahon ng Biblia, kung nabasa niyo yung Macedonian, sabi they're out of their poverty. Talagang hirap. Very poverty. Sabi ng ganun. Talagang kung yung hirap, sagad-sagad. Pero nagbigay. Sabi na, nagbigay sila. And faith is trusting that the things you have been hoping for will be happen. Even if you have not yet seen your physical eyes. No eye has seen, no ear has heard. No? Yung Hebrew 11:1, ito yung sinasabi, calls those things that are not already there. This kind of faith we need so could claim the things we have been asking from God. Yan. Believing is already there if even we do not see anything yet. Yan. Yung faith daw. Yung sabi ng Hebrew 11:1. Ano ba yung Hebrew 11:1? Sino nakatanda? Yeah. O, sabi ng Hebrew 11:1. Ito po, sige, basahin natin. Medyo malabo ang mata. Okay, 11:1. Sabi dyan. Now, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Mga bagay na hindi pa nakikita. Amen. Tignan niya, ito daw yung faith. Ito Amen. yung kind of faith. Hindi ito pakiramdam na gusto ko yung faith. Gusto ko din na i-apply yung aking faith. Bawa, merong isang bagay na wala pa sa iyo or hindi mo pa kayang, hindi mo maabot, no? Mananalangin ka sa Panginoon, yung buong tiwala mong pananalangin, and hoping that you will have that prayers. Di ba? Ano ba yung mga prayer na for you now, for you at this moment? Ngayon, parang imposible. Parang imposible. Yung faith, iba. Pagka meron ka ng faith, pag meron ka ng talagang pananampalataya, every impossible thing will be possible. Amen. Yes. Kung may pananampalataya. Amen. Tayo. Okay, pagka yung iba naman kasi, kaya hindi nag-apply siguro sa kanila yung faith nila. Kasi doon sa faith nila, may kahalo pa. No?
may kahalo pa. May mga, ano ba yun, yung alinlangan, yun. No? Pagka nag-request ka sa Panginoon na walang pag-aalinlangan at punong-puno ng pananampalataya, magkakaroon din pagkakaloob niya. Amen. Amen. Kahit na ano daw po yan. Mark 11:24, ganun din ang sinasabi. Sa 2 Corinthians 5:7, no? We are called to walk by faith and not through physical eyes. Our faith is based on our hope. This hope is based on God's promise. Yun, hindi ito dahil na ipangako ng kung sino man, kundi ang nangako niyan ang ating Panginoon. Kaya nga yung faith natin is talagang diretso sa Kanya. Kasi siya yung may pangako niyan eh. No? Pagpapalain niya. Sino may pagpapalain niya? Kanino manggagaling yung pagpapala? Sa Panginoon. No? If God want you to be blessed, wala ka nang hahanapin. Hindi pa kayo pinagpapala. Bakit kaya? Ano kayong dahilan? Maring yung isa sa puso natin ay hindi pa talaga naka-in-tune sa Kanya. No? Hindi pa malayo pa. Pero kapag ka ang faith natin ay talaga ang puso natin ay totally in tune with the Lord. No? Talagang magagawa niya. And truly, you will have your request to God. Number 2, yung faith, trust in the ability of God. Yan. Yung ating pananampalataya dapat ay yung walang pag-aalinlangan. Talagang nasa Panginoon. No? Yung trust, yung pagtitiwala natin sa Kanya. Ang daming bahagi sa Biblia na may ganyung pananampalataya. Katulad halimbawa ni Abraham. No? Kung kilala niyo si Abraham. Abraham pa lang siya noon, nagtiwala siya sa Panginoon na siya ay pagpapalain ng Diyos. Pinaalis siya eh. Sabi ng Biblia, Abraham, umalis ka dyan sa bayan mo. Yung bayan niya, punong-puno ng maraming bagay doon. Kasaganaan. Bibigay ko sa iyo yung lupa na tutungtungan mo. Promised land. Oo, yung promised land. Doon sa pupuntahan niya, bako-bako, bato-bato, bundok-bundok. Yung pinapili sa kanila ng Panginoon, yung pinili ni Laban, malapit sa iniisaw, no? Yung malapit sa city. Yun yung pinili. Yung pinili ng Diyos sa kanya, bulubundukin, papatagin pa. Pero nagtiwala siya sa Panginoon. And then after his walking to God, at napatunayan doon na talagang truly God is with Abraham. No? Kahit na nasa hari siya, nung magsinungaling siya, na yung kanyang kapatid daw ay, itong kanyang kasama niya, ay hindi niya asawa. Nag-deny pa si Abraham nun eh. Sabi niya, kapatid ko po yan, or pinsang ko po yan. Si Sarah. Tapos nanaginip yung hari, na napanaginipan nila na magkakaroon siya ng matinding sakuna sa buhay. Dahil pinakasalan o papakasalan niya, pinuha niya yung hindi sa kanya. Isip siya ngayon kung ano yung bagay na yun. At yung si Sarah. At nung mabalita ito ng hari, galit na galit ito, tinawag si Abraham, pero hindi pa rin namatay. Bakit? Kasi may tiwala na itong si Abraham sa Diyos. May tiwala na siya bago siya pumunta doon sa lugar na pinipili talaga ng Diyos sa kanya. So faith, trust is in the ability of God. Sa ability talaga ng Panginoon tayo dapat magtiwala talaga ng lubos. Pangatlo, faith is acting upon. Yung faith natin dapat may action. Yan. Yung James, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead.
Yung pananampalatayang walang gawa, Walang kalakip. patayan. Patay. Patayan. Okay, nananampalataya ka. Sige. That God is good. Pero hindi mo naman ina-action. No? O kaya, pagkatapos mong manalangin, bawa, humingi ka ng bagay na imposible. Huwag kayong hihingi ng bagay na posible. Yung alam niyo kaya ninyo. Humihingi talaga ng bagay na imposible. Amen! No? Yun yung galing sa ability ng Panginoon. Ano ba hinihiling natin? Trabaho, Mabuting ano. mabuting amo. Ano pa? May sahod. Di ba? May sahod. Kasi iba nanghihingi ng trabaho. Lord, trabaho po. Please, promise. Promise po, Panginoon, magtrabaho lang ako. At yan trabaho yan, iibibigay ng Diyos. At alam niyo po ba, kapag ka ang trabaho ibinigay ng Panginoon, perfect. Bakit perfect? Ano yung perfect? Meron kang off. Binigay ng Diyos yan eh. At yung off na yan, yan yung panahon mo sa Panginoon. Simba. Hindi ka bibigyan ng Panginoon ng trabaho na hindi siya kasama. Dapat kasama siya. Amen. O kaya naman, talagang pag nagtrabaho ka, ipaglalaban mo yung araw na pinili ng Panginoon. Marami na pong ganyan. Nung ako'y nagtatrabaho dito, yung mga unang panahon namin, that I need to work dahil kailangan ko ng visa. Pumapasok po at sa hotel yung trabaho ko. Hindi po pwede na yung araw ng Biyernes wala ako sa hotel. Dahil yun yung pinaka trabaho talaga, yung Biyernes. Dito, yung Biyernes, panahon ng rest day. Sabi ko sa Panginoon, ako'y tinawag mo, binigyan mo ng trabaho na to. Hindi po ako papayag na hindi ka mabigyan ng kapurihan. Nagpaalam po ako sa amo ko. Sabi ko sa isip ko, pag hindi niya ako pinayagan, magre-resign ako. So sabi ko, paano? Sabi ko, boss, I need to go. I need to have a day off on Friday. Receptionist ako. Ang receptionist hindi pwedeng nawawala sa kanyang position. Naging paborito ako ng amo ko. Pero sige lang, nagpaalam ako. At nung sinabi ko sa kanya, yung nagpaalam ako, pero bago ako nagpaalam, nag-pray muna ako. Bakit daw payagan? Ba? Hindi ko inaasahan yung naging sagot. Sabi ng amo ko, yung amo ko ibang lahi din, hindi taga rito. Sabi niya,